Sa pagpapatuloy ng kwento ng mga sangre, may tinanong si Pirena. Tinanggalan kayo ng evictus ni Mitena? Sobrang galit at pagkaawa ni Pirena sa sinapit ng kanyang anak at mga hadiah. Humingi siya ng taos-pusong pagpapatawad sa kanila dahil hindi niya sila niligtas kundi pumunta siya sa mundo ng mga tao para sa isang misyon. Wika naman ng anak niyang si Flamara, "Ako man, Ada, ay hiniling na huwag kang pumunta upang iligtas kami dahil alam kong sasaktan ka lang ni Mitena." Umingi ulit ng patawad si Pirena dahil sa kahinaan niya at nangako sa kanyang anak na kailanman ay hindi na sila magkakahiwalay. At lalaban upang mapalaya ang buong Encantadia sa kamay ng sakim at malupit na Reyna Mitena. Habang nag-iisa sa upuan si Terra, ay marahan siyang lalapitan ni Adamus. Wika nito, "Alam ko ang nasa isip mo. Ito ang iyong Ada Danaya." Wika naman ni Terra, "Oo, iniisip ko siya pati ang aking nanay Mona." Tanong ni Adamus, "Ano sa tingin mo ang ating sunod na hakbang? Bilang ikaw ang nakatakdang tagapagligtas." Umagitna naman si Pirena. Wika niya, "Dahan-dahan muna. Marami pa siyang dapat matutunan sa ating mundo." Wika pa niya, "Dapat din nating mailigtas ang inyong mga ada. Kailangan natin ang kanilang lakas." Napatanong naman sa wikang Ingles si Terra na kung saan ba nila ire-rescue si Danaya. Ang lahat ay naguluhan dahil hindi nila naintindihan ang salitang rescue. Wika ni Terra, "Ibig ko palang sabihin ay ililigtas." Wika naman ni Pirena ay, Ngunit kailangan natin matuntun kung saan sila itinatago ng warkang Mitena na iyon. Pinag-usapan din nila ang Akashic na magiging susi nila sa tagumpay. Ito ay kailangan nilang mahanap. Tanong ni Adamus, "Saan ba natin ito mahahanap, Ashti, upang maumpisahan na ang paghahanap?" Wika ni Pirena, "Hindi ko din alam, pero nakakasiguro ako na alam ito ni Mantok at Tokman." Ika naman ni Mantok at Tokman, "Ito po'y nakatago sangre, Pirena, at tanging si Lolo Imaw lang ang nakakaalam." Wika ni Pirena, "Kung gayon ay pupuntahan ko si Imaw. Pero ang Akashic po ay nakasumpa, tanging ang 4 na bagong tagapangalaga lang ng brilyante ang susi rito." Wika ng Kambal, "Kung gayon, ang aking anak na si Flamara na tagapagmana ng apoy, ikaw Adamus na tagapagmana ng tubig, ikaw naman Terra ang tagapagmana ng brilyante ng lupa. Kaya kailangan nating mahanap o kusang mapili ng brilyante ng hangin ang kanyang tagapagmana." Wika ng Kambal, "Tama po kayo, Sangre Pirena, pero ang malaking tanong, paano po natin mahahanap ang tagapagmana ng brilyante ng hangin?" Wika ni Pirena, "Hindi ko din alam ang kasagutan, pero kailangan nating maglagak ng pag-asa sa isa't isa na mapabilis ang paghanap natin o ng brilyante ng hangin sa kanyang susunod na tagapagmana. Kaya habang hinihintay natin ang panahon na yon, ay ituon natin ang puspusang pansin sa pag-aalam kung saan itinago ni Mitena si Danaya upang siya ay ating mailigtas. Nagmamadali si Dea papuntang Lagusan upang pigilan si Mitena na ito ay sarahan. Wika ni Mitena, "Lapastangan. Sino ka ba sa akala mo?" Nakiusap si Dea na huwag sarahan ang Lagusan dahil wala pa ang kanyang ina. Wika ni Mitena, "Binigo ako ni Olgana. Siya ay nagapi at nabawi ang brilyante ng apoy dahil sa kahinaan niya." Sagot naman ni Dea, "Ngunit isa siya sa mga general mo na nagsilbi sa iyo ng tapat. Wala ka lang bang pakialam sa kanya?" Sobrang sama mo. Wika ni Saur, "Di kaya napaslang na ang iyong mahal na ina sa mundo ng tao?" Sagot naman ni Dea, "Wala ba kayong pakialam sa kanya? Kasamahan niyo siya na nakipaglaban." Wika ng Gera, "Walang lugar sa kaharian ko ang mga talunan na kagaya ng iyong ada, at tuluyan na nitong isinara ang Lagusan." Walang magawa si Dea kundi pagmasdan na isinasara ang Lagusan, at nabubuo sa isipan niya ang isang matinding pagkagalit na para bang isang bomba na sumabog. Wika niya, "Isa kang masamang nilalangkera
Walang nagmamahal at kumakalinga sa'yo, kaya ganyan ang ugali mo. Agad naman siyang sinampal ng Kera dahil sa mga sinabi niya. Para bang may napagtanto at natauhan ng Kera, kaya lumisan na lang ito. Habang paalis na ang Kera, akmang susugodin ni Dea ito, buti na lang napigilan siya ni Saur. Wika ni Dea, "Ba't mo ako pinigilan, Saur?" Sagot naman ni Saur, "Mag-ingat ka sa iyong mga galaw at pagsasalita. Buti na lang sampal lang inabot mo sa Kera." Lubosan ang galit ni Dea na para bang may balak itong pagtangkaan ng buhay ng Kera. Walang ibang iniisip ito kundi ang makaganti.